Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimutan ni Brando ang napakabait at napakamasalimuot na sinapit ng yumaon niyang tatay noong bata pa siya. Sumasali kasi ito sa mga labanan sa kalsada na may kasamang pustahan at may sangkot na pera. Lalabanan ang kapwang siga na kapag pinalad na manalo ay limpak na salapi ang may uuwi. Gabi-gabing nanonood si Brando sa bawat laban ng tatay niya. Halos 50 laban na ang naipanalo nito noon na walang ni isang bahid ng pagkatalo. Hangang-hanga talaga si Brando sa taglay na lakas ng tatay niya. Minsan naman ay tinuturuan siya nito kung paano lumaban upang lumakas din ang kanyang katawan. At yung pinakamahalagang tinuro sa kanya ng kanyang tatay noon, kapag lumakas na siya, dapat iligtas niya lagi yung mga taong naaapi at yung mga walang kalaban-laban. Hanggang sa isang araw, may isang estrangherong mayaman na sindikato ang nakadiskubre sa kakaibang lakas na taglay ng tatay ni Brando. Agad siya nitong inimbitahan na lumaban sa profesional na level ng labanan na kung saan ay milyon-milyon na ang halaga ng nakatayang pustahan. Kaya mabilis naman na tinanggap ng tatay ni Brando ang alok ng sindikatong estranghero. Ngunit sa unang laban pa lang ay nangyari na ang pinakamasakit na sandali sa buhay ni Brando. Walang awang dinurog at pinatay ang kanyang tatay nang nakalaban nito. Hindi ito napuruhan ng todo ng kanyang tatay dahil sa napakalaki ng agwat, sa tangkad, laki at lakas ng nakatunggali nito kaysa sa tatay ni Brando. Hindi naging patas yung laban nila na siyang kinasawi agad ng kanyang tatay dahil sa mga grabing pinsala na natamo nito mula sa brutal na pag-atake ng kalaban. Kaya matapos ng nakakalungkot na pangyayari na iyon ay sobrang nabaliw si Brando dahil yung tatay na lang niya ang siyang nag-iisang mahal niya sa buhay. Pero sa kabila ng lahat ay nakayanan niya pa ring mamuhay ng mag-isa kahit wala na yung kanyang tatay. Hanggang sa kanyang paglaki ay di pa rin niya matanggap yung pagkawala ng kanyang pinakamamahal na tatay. Laman siya lagi ng pambubuli sa kanilang eskwelahan hanggang sa humantong na siya sa kolehiyo dahil sa tahimik lang siya at hindi nagsasalita. Wala siyang naging kaibigan dahil iniisip ng lahat na baliw siya. Kahit na minsan ay sinasaktan na siya ng pisikal ng mga nagtitrip sa kanya, ay hindi niya ito kailanman ginantihan. Sobrang kalungkutan ang pumabalot sa kanyang mundo, kaya nakalimutan na niya yung mga mahalagang aral na itinuro sa kanya ng kanyang tatay. Hanggang sa isang araw, habang pauwi na siya, ay may nakita siyang isang lalaki na binubugbog ng mga grupo ng kalalakihan sa ilalim ng tulay. Pawang mga estudyante ang mga ito. Halos naliligo na sa sariling dugo yung lalaki dahil sa mga pinsala na natamo niya mula sa mga nambugbog sa kanya. Nanginginig na sumisilip si Brando habang nasasaksihan niya ang kahindik-hindik na sinasabit ng lalaki. Nakita niya na bumubunot na ng baril ang isa sa mga lalaking nambugbog. Babarilin sana yung kaawa-awang lalaki. Nang biglang sumigaw si Brando, biglang naalala ni Brando yung lahat ng tinuro sa kanya ng tatay niya noon. Nilapitan ni Brando yung grupo ng mga estudyante na nambugbog sa lalaki. Hoy boy, sino ka ha? Ba't ka nakikialam dito ha? Kasama ka ba ng mahinang to? Gusto mo bang magaya ka din dito ha? O ano ha? Sumagot ka boy ha? Ano? Pagsisisihan nyo ang ginawa nyo sa lalaking ito. Pinapangako ko yan. Animoy parang sinapian si Brando
Sa sandaling iyon, namula at nanlilisik ang kanyang mga mata. At walang ano-ano'y bigla niyang sinugod ang grupo ng mga kalalakihan na iyon. Kahit napakarami nila na lampas sa 15 ang bilang, ay napatumbas sila isa-isa ni Brando sa isang iglap lang. Kitang-kita ng lalaki ang kakaibang lakas na taglay ni Brando. Siya ay nagulat at di makapaniwala sa nasasaksihan dahil tig-iisang suntok lang ang pinakawala ni Brando sa mga lalaki. Halos natulala ang lalaki sa sinapit ng mga nambugbog sa kanya. Lahat ng ito ay pinawian agad ng buhay dahil sa basag na basag ang mga bungo nito na umaapaw pa yung pagdaloy ng dugo na nagmumula sa mga ulo nito. Dahil sa sobrang lakas ng suntok na tumama sa kanila, sa sobrang takot na nadarama ng lalaki, ay kumaripas agad ito ng takbo palayo kay Brando. Ni hindi ito nagpasalamat sa pagkakaligtas ni Brando sa buhay niya. Dahil ang totoo talagang nangyari ay nag-video shoot lang yung lalaki kasama ng mga kaklase nito para sana sa kanilang project. Yung totoo talagang gagawin nila sa ilalim ng tulay na iyon ay sumayaw. Pero bigla na lang siyang nagulat sa pagsugod na ginawa ni Brando sa mga kaklase niya. Aawatin niya sana si Brando upang maligtas niya pa yung iba pa niyang mga kaklase. Ngunit wala na siyang nagawa pa dahil sa isang iglap lang ay napuruhan at namatay agad yung mga kaibigan niya. Sa mga sandaling iyon ay nakaramdam ng sobrang kaginhawaan si Brando sa kanyang kalooban. Halos lumundag ang puso niya sa saya dahil sa wakas, sa kauna-unahang pagkakataon ay may nailigtas siyang isang inosenteng buhay. Ganoon ang pagkakaintindi at nakikita ni Brando sa sariling mundo niya. Mula noon ay tumatak na sa isipan ni Brando na magiging tagapagligtas siya ng mga naaapi. Gagamitin niya ang kanyang kakaibang lakas upang puksain ang mga masasama at mapang-api. Pero kabaligtaran lagi yung nangyayari. Lampas sa 50 mga inosenteng tao na ang kanyang napapatay at hindi pa siya nagtatapos dito. Dahil hanggat nabubuhay siya, ay walang tigil siyang maghahasik ng lagim sa totoong mundo na ginagalawan natin nang hindi niya namamalayan. Isa siyang bayani sa sariling mundo niya, pero para sa mga normal na tao, isa siyang pinakamalaking banta na tatapos sa buhay ng karamihan.